Ito po ang aking ika-6 na SONA. Muli akong umaharap sa Kongreso at sa Sambayanan upang iulat ang lagay ng ating pambansa. Nito lang pong Biyernes, pinasinayaan natin ang Muntinlupa-Cavite Expressway. Una po ito sa nakapilang public-private partnerships na tayo ang nag-aproba. At sa ilalim ng administrasyon natin binuksan sa publiko. Dito nga po sa MCX, binayaran pa tayo ng premium na 925 million pesos para sa pribilehiyong itayo ang infrastrukturang kailangan natin. Sa taas din ng kumpiyansa nilang kikita ang proyekto, sabi ng private proponent, libre na ang unang buwan ng toll sa MCX. Noon pa man, alam na nating katiwalian ang ugat ng pagdurusa. Kaya nga, ang sigaw po natin, kung walang korap, walang mahirap. Ang ombudsman na itinalaga para bantayan ang katiwalian, di umano'y nagbulag-bulagan sa mga iskandalo ng nakaraang administrasyon. Na-impeach siya sa Kamara at nagbitiw sa pwesto bago malitis ng Senado. Ang punong maestradong tila ba may pagkiling sa nag-appoint sa kanya ay napatunayang naglihim ng yaman at ari-arian sa salin, na-impeach ng Kongreso at na-convict ng Senado. Kapalit nila, nagtalaga tayo ng mga taong may integridad at sariling pasya. Nagpatuloy nga po ang pagsasayos ng mga institusyon upang muli silang maituon sa tunay nilang mandato. Halimbawa, sa government-owned and controlled corporation, kumbaga sa baka, habang ginagatasan ng institusyon, gusto pang karnihin. Kaya ang dividendo ng nakarang administrasyon, 84.18 billion pesos lang sa loob ng 9.5 taon. Sa atin, nabawasan na ang GOCC sa pagpapasara ng mga nawalan ng saysay. Pero dahil pinatino ang palakad, umabot na sa 131.86 billion pesos ang dividendo. Ganitong paninindigan din ang pinamalas natin sa BIR na siyang pinakamalaking revenue-generating agency ng pamahalaan. Dumating tayong pinakamataas na sa kasaysayan ang 778.6 billion pesos na koleksyon noong taong 2008. Tinambakan natin ito. Noong 2012, 1.06 trillion pesos ang nakolekta ng BIR. Ang unang pagkakataon sa kasaysayan, tumawid ng 1 trilyong piso ang ating koleksyon. Nitong nakaraang taon, umakit na ito sa 1.3 trillion pesos at aabot pa sa 1.5 trillion pesos ang malilikom ngayong 2015. Ngayon po, 380 kaso na ang naisampa laban sa mga nagtangkang umiwas sa buwis. Ginawa rin niyang episyente ang sistema ng pagbabayad ng buwis at sinigurong malinaw sa lahat ang kanilang tungkulin makiambag sa pagangat ng bansa. Sumagi man lang ba sa isip ninyo na magtutuloy-tuloy ang pagangat natin sa Global Competitiveness Rankings at magiging tanyag tayo dahil sa bilis ng paglago ng ating ekonomiya? Ngayon, ang Pilipinas nabansagan ng Asia's Rising Tiger, Asia's Rising Star at Asia's Bright Spot. Tingnan po natin. Noong taong 2010, nasa $1.07 billion lang ang net foreign direct investments na pumasok sa ating bansa. Noong 2014, pumalo na ng $6.2 billion ang net foreign direct investments. Taon-taon, mahigit 800,000 ang mga bagong pasok sa ating labor force. Idagdag na rin po natin dyan ang naiulat na pagkaunti ng overseas Filipinos. Noong taong 2011, nasa 9.51 million ang naitalang overseas Filipinos ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa huling datos naman ng Desyembre ng taong 2014, nasa 9.07 million na lang ito. Hindi kalabisang isiping marami sa tinatayang 440,000 na bawas sa kanila ay bumalik sa Pilipinas at nakahanap ng trabaho. Bagamat may bagong salta sa merkado, may balikbayan at dati nang walang trabaho, ang unemployment rate bumaba sa 6.8% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Ang agenda, ayuda, kaalaman, kasanayan at kalusugan para walang maiiwan. Ang isa sa mga mekanismo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pinalawak natin ang gusto ang saklaw nito. Ngayon, nasa mahigit 4.4 milyon na ang kabayang nakikinabang sa programa.
Malayong-malayo po ito sa dinatnan nating 786,523 lamang na kabahayan. Nitong taon, 333,673 ang nagtapos sa high school. Kabilang sila sa unang batch ng ating mga benepisyaryo sa pinalawak na Pantawid Pamilya. Sa sektor naman po ng edukasyon, sa estima ng DepEd, mula 2010 hanggang 2017, ang kabuuang bilang na madaragdag na estudyante, 4.7 million. Bunsod po ito ng pagdami ng enrollees at pagpapatupad natin ng K-12. Para matugunan ito, kailangan natin magdagdag ng tinatayang 118,000 classrooms. 33,608 dito na ipatayo na. Ngayong taon, nakasalang na ang pagpapagawa ng mahigit 41,000 pa. Ang natitirang 43,000 na nakapaloob na sa ipapasa sa inaasahan namin ipapasa yung 2016 budget. Linawin ko lang po, nagpatupad tayo ng K-12 dahil hindi praktikal ang pagsisiksik ng kaalaman sa 10-year basic education cycle. Tatandaan po nyo tayo nag-umpisa, tatatlo na lang tayong bansa ang may 10-year basic education cycle sa buong mundo. Kine-question na ang credentials ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Mayroon na rin na-demote dahil hindi raw sapat na patunay ng kakayahan ang diplomang tangan niya. Kung ang lumang kalakaran sa edukasyon ay mayan tulad sa manggang kinalburo, ngayon sinusiguro nating hinog ang kakayahan ng mga estudyante na magpanday ng sariling kinabukasan. Kung sa Tech Walk naman pumasok, nakahanda na rin ang ating pinalakas na mga programa para sa kanila. 7.8 million na ang mga nagtapos sa iba't ibang kurso ng technical, vocational education and training na pinangisiwaan ng TESTA. Umabot na sa 821,962 ang napagtapos. Ano na kaya ang sitwasyon nila? Ayon sa pag-aaral, 71.9% na ang agad nakahanap ng trabaho kumpara sa 28.5% dati. Dumako naman tayo sa sektor ng kalusugan. Sa maraming Pilipino, sagabal sa pagtupad ng mga pangarap ang pagkakasakit. Ang mga pamilyang umaasenso back to zero kapag tinamaan ng karamdaman. Nauubos na nga ang ipon na babaon pa sa utang. Sa PhilHealth po, dumating tayong 47 milyong Pilipino lang ang benepisyaryo. Halos dinoble na po natin ito. Nitong Hunyo, pumalo na ang saklaw ng ating PhilHealth sa 89.4 milyong Pilipino. Aviation naman po, sunod-sunod din ang good news. Ang significant safety concerns na ipinataw ng International Civil Aviation Organization noong 2009 natanggal na noong 2013. Sa parehong taon, pinayagan ng European Union ang ating flag carrier na muling lumipad patungong Europa. Noong 2014 naman, isa pang local carrier ang pinayagan ng European Union. Habang inangat na tayo ng US Federal Aviation Administration sa Category 1 mula sa nangyaring pag-downgrade sa Category 2 noong 2008. Dahil dito, dumadami ang flights papasok at palabas ng bansa at napapadali ang paglipad ng mga turista sa loob ng Pilipinas. Sa susunod na buwan, darating na ang prototype ng bagong bagon. Pag pumasa ito sa pagsusuri mula Enero ay 3 bagon ang sisimulang i-deliver kada buwan hanggang makumpleto ang in-order nating 48. Ongoing na rin ang proseso para sa mga bagong release at pag-upgrade ng signaling system at automatic fare collection system. Inaasahan ang lahat ng ito bago tayo bumaba sa pwesto. Ang power supply para sa mga tren ma-upgrade bago matapos ang 2016. May 12 escalator na ring maayos bago matapos ang taong ito. Sa sandatahang lakas naman po. Ngayon, ang dati nag-iisang C-130 na nagagamit natin, 3 na. At target nating makakuha ng 2 pa. May kasama na rin sila. Naroon ang una sa 3 binili nating C-295 medium lift transports at paparating na po. Ngayong taon, ang 2 kapatid nito. Asahan na rin natin ang 2 pang C-212 light lift transports bago matapos ang 2015. Sa kapulisan naman, sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan, ang bawat pulis may sarili ng baril. Para naman lalong malinang ang kakayahang mag-shoot, scoot, and communicate ng ating kapulisan, na ipamahagi na ang unang 300
at 2 patrol jeeps na bahagi ng kabuuang 2,523 na pinoprocure natin. Ipinamahagi na rin ang 179 sa 577 na bagong utility vehicles na ipagkaloob na rin natin ang 12,399 na handheld radios. Nagpo-procure na rin tayo ng 30,136 na long firearms, 3,328 investigative kits at dagdag pa rin 16,867 na mga radyo. Sa Daang Matuwid, isa-isang naipatayo ang infrastrukturang matagal nang hinihintay ng Pilipino. Nabanggit ko na ang ilan dito. Nariyan ang Lulutang Bridge sa Isabela na 2 dekadang hinintay ng mga kababayan natin doon tulad ni Rodito Albano. Ngayon, nabuksan na. Ang Halaur River Multi-Purpose Project sa Iloilo, naisip ipatayo noong taong isinilang ako. Nag-groundbreaking na po tayo para sa stage 2 nito. Ang Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac, 1980s pa po, plinano. Ngayon, aprobado na ito at nagsisimula na ang proseso ng bidding. Ang Basilan Circumferential Road, taong 2000 pa sinimulang ipatayo. Pero matigil na binbin dahil sa kaguluhan sa lalawigan. Hinahadlangan naman sa samang elemento ang pagpapatayo nito dahil oras na ito'y may pagawa, magiging mas mahirap ang kanilang pagtakas sa batas, mapapabilis rin ang pagdating ng serbisyo kaya tihina ang impluensya nila sa mga kababayan natin doon. Ngayon, 3 tulay na lang ang tinatapos sa kabaan nito pero ang malaking bahagi dinadaanan na. Ito din po ng pangingisda. Nadarama ang pagbabago sa pagtingin sa Pilipino. Nitong Abril, tinanggal na ng European Commission ang ipinataw nilang yellow card sa Pilipinas dahil hindi raw dati maayos ang dokumentasyon at tracking. Di sila nakakasigurong nahuli ang mga isda sa legal na paraan. Agad pong kumilos ang ating Department of Agriculture upang hindi mapasama sa blacklist ng EU at hindi mapagbawalang magluwas ng produkto sa kanila. Ngayon naman po, may ilang mga batas na nais kong ilapit upang sana'y maipasa sa loob ng kasalukuyang Kongreso. Pangunahin siyempre po dito ang Bangsamoro Basic Law. Sa mga tutol sa batas na ito, palagay ko obligasyon din yung magmungkahi ng mas magandang solusyon. Kung wala kayong alternatibo, ginagarantiya lang ninyong hindi maaabot ang pagbabago. Ilang buhay pa ang kailangang ibuwis para magising ang lahat sa obligasyong baguhin ang sirang status quo sa Muslim Mindanao. May mali rin sa pagbibigay ng pagkakataong habang buhay na magpakasasa sa kapangyarihan ang isang tiwaling pamilya o individual. Ganyang kaisipan din ang dahilan kung bakit noong may nagmungkahi manatili pa ako sa pwesto kahit raw dagdag na 3 taon lang, ako mismo ang tumutol dito. Di tayo makakasiguro kung malinis ang intensyon ng mga susunod o kung nanaisin lang nilang habang buhay na maghari-harian para sa sariling interes. Panahon na para ipasa ang isang anti-dynasty law. Dahil sa Kongreso, naipasa mga batas na kinikilalanin bilang haligi ng transformasyong sinisimulan natin ngayon. Sa Kamara at Senado, lalo na sa mga kasapi ninyong naging kabalikat sa Daang Matuwid nito mga nagdaang taon. Salamat sa Philippine Competition Law, sa Act allowing the full entry of foreign banks, sa pag-amyenda ng Cabotage Law, salamat sa Syntax Reform Act, salamat sa Responsible Parenthood Act, salamat sa lahat ng iba pang makabuluhang batas na inyong ipinasa. Kanina po, minabuti kong pag-usapan kung saan tayo nagmula upang bigyang konteksto ang mga hamong hinaharap at haharapin pa natin. Lahat po ng batikos, panlalait at pangalipusta tinanggap ko bilang kakabit ng pagkakataong
at karangalang pagsilbihan kayo. Pero ang totoo, hindi ko ito pinasa na mag-isa. Hinihingi ko po ang inyong pasensya at konting oras para pasalamatan ang mga naging inspirasyon at katuwang. Unang-una po, siyempre ang Panginoon may kapal na sa bawat sandali ay ginabayan ng ating bansa. Sa aking amatina na sa paglaban sa pang-abuso, sa paglaban sa pang-abuso at sa pagsasakripisyo ay naging bukal ng inspirasyon. Hindi lang sa aming pamilya, kundi maging sa sambayanan. Sa aking ate Bolsi, mga kapatid na si Pinky, Bell at Chris, at sa aking mga bayaw at pamangkin. Panahon pa ng mamadad, karamay ko na kayo, nalalapit na ang araw kung kailan hindi ko na kayo kakailanganing idamay sa dagdag pang sakripisyo. At gusto ko rin pakilala po sa inyo, sa mga hindi po nakakilala, si Yoli Yebes na nagmamahala sa aking pong tahanan. Sinusiguro mong nakakakain ako sa tamang oras. Inaayos ang aking gamit tuwing may biyahe sa Pilipinas man o sa ibang bansa. At kung minsan pa nga ay pinagkakatiwalaan pa kitang umawak ng dokumento at nabibilinan para sa aking trabaho. Tunay mong ipinaramdam ang inyong kalinga, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga katrabaho ko sa gobyerno. Kapag sinabi ko sa iyong may meeting tayo, pakihanda mo naman ang makakain. Hindi mo na ako tinatanong ng kailan o ilan. Hindi mo na ako pinag-aalala. Tinitiyak mo na lamang na lahat ng kailangan ay maasikaso. Yoli, minabiti kong personal mong mapanood ang sonang ito para masabi ko sa iyo, maraming salamat sa pakikiambag mo. Mga boss, baka nga po bahagi ng planong wala pa akong katuwang sa buhay o anak. Kaya ang naging tuto ko lang ay ang taong bayan. Sa trabahong ito, para akong punching bag na tinapalan ng katakot-takot na duct tape. Pero hindi ako natinan dahil nasa likod ko kayo. Tunay ngang hindi ako nag-iisa. Ang konklusyon ko nga po sa lahat ng ito, talagang ginagabayan pa rin ako ng aking mga magulang, totoong mahal tayo ng Diyos. Sa inyong lahat, maraming salamat. Napakalaking karangalan ang pamunuan po kayong lahat. Kung magtutuloy ang daang matuwid sa loob ng isang henerasyon, ulitin ko po, sa loob ng isang henerasyon, first world na raw po tayo. Kung magpapatuloy ang mga reformang bukal na paglago ng ekonomiya, paglaon ang tinitingala natin mga bansa, makakapantay na natin kung di man malalampasan. Ito po ba inambisyon ng kahit sino sa atin nung tayo'y nagsisimula? Sa kabilang banda naman, kung tayo'y babalik sa baluktot, habang buhay tayo mag-aabang sa wala, muli tayo mapapag-iwanan at mababali ang pagtaas na trajectory ng ating ekonomiya. Napakaganda na talaga ng ating naipunla at nagbuhos na tayo ng matinding pagod at sakripisyo upang diligin ito. Sino ba naman nasa tamang isip ang bigla na lamang puputulin ang puno kung kailan nagsisimula pa lang natin pitasin ang mga unang bunga nito? May sentimentong umiiral na sa tingin ko. Mahuhuli ng isang tanong. Ang tanong po nila, lahat ba ng ating naipundar, lahat ba ng ating pinaghirapan, maglalaho dahil lang sa isang eleksyon? Sa ganitong pananaw, ang susunod na halalan ay referendum po para sa daang matuwid. Kayo ang magdedesisyon kung ang pagbabago bang ating tinatamasa ay magiging permanente o tatanawin lang bilang tsamba at panandaliang pagbangon sa isang mahabang kasaysayan ng pagkadapa. Simula pa lang ito. Nasa unang yugto pa lang tayo ng dakilang kwento ng sambayan ng Pilipino. Sa gabay ng Panginoong may kapal at sa patuloy nating pagtahak sa daang matuwid, lalo pang tatayog ang mga pangarap na maaabot natin.
lalo pang lalawak ang kaunlarang tinatamasa natin. Nasa inyo po mga kamay ang direksyon natin. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat.